everyone! My name is Jay and I am the movie fan traveler. And for today's video, naisip ko na gumawa ng sit-down video ulit kasi I recently applied for a South Korean visa. And yes, hindi ko na kayo, hindi ko na siya patatagalin. I got approved for that Korean visa. And what's so special about that, it's because na-approve po ako while I am unemployed. Okay? So, ano ba yung mga ginawa ko? Ano ba yung mga requirements na dapat ipasa? I will be giving all the tips and tricks kung paano rin kayo ma-approve dito sa South Korean visa. So, you have to stay tuned, okay? Now, before we go any further, I'd like to gusto ko manawagan, charit. Hindi naman sa manawagan, pero I really encourage everyone to please subscribe to my channel. Okay, kasi right now, sobrang baba lang po ng ini-aim ko. I'm just aiming for 100 subscribers for now. Kasi I really feel na, you know, it's really booster po talaga siya sa akin whenever I see new subscribers na nagsusubscribe sa channel ko. Kasi, wala, I feel na mas dumadami pa yung mga taong gustong manood ng mga videos ko, and it really uplifts my spirit. So if you can, please subscribe to my channel and be part of this very small community. Now, if you're already subscribed to my channel, please make sure to like all the videos that I upload. I upload videos every Saturday at around 12 noon or 12 p.m. So yan, sure yan, na every Saturday at 12 noon meron kayo makapanood ng new videos for me. So please like that video, and also please comment on the comment down below, kasi gusto ko talagang malaman yung mga experiences ninyo while traveling, kung pareho ba tayo ng naranasan, or anything that you wanted to talk with regards to your travel. Kasi masarap may katsikahan online, or masarap may katsikahan sa comment section, and I really can tell you na sasagutin ko lahat ng mga inquiries ninyo or mga chika ninyo. So, aabangan ko kayo doon, okay? Alright, so in terms of my South Korean visa application, unang-una gusto ko lang sabihin na hindi talaga or wala talaga sa bingo card ko yung mag-apply ng South Korean visa this year. Kasi, I don't know, I feel na hindi ako yung target audience ng South Korea in terms of tourism, kasi hindi naman ako mahilig sa K-pop, hindi ako masyadong mahilig sa mga K-dramas, hindi rin ako ganun kahilig sa Korean food. And I feel na yung mga tourist spots sa South Korea is not really my kind of vibe. Kaya hindi ko talaga siya inisip na applyan. However, nung nilabas ng South Korea yung simplified visa application nila, medyo doon ako nagkaroon ng interest. Kasi wow, hindi ko na kailangan mag-provide ng sobrang daming documents. So, sinimplify na nila para mas madali na sa ating mga Pilipino makapag-apply at mag-grant ng South Korean visa. And medyo doon ako na, parang doon ako na-encourage na mag-apply kasi nga, it's not that tedious anymore. Now, ano ba tong simplified process na to? So, itong simplified process na nilabas ng South Korea, by the word itself, pinapasimple niya yung pag-process ng Korean visa application natin. Now, ano-ano ba yung, paano ba siya pinasimple? So, pinasimple siya in, so I have a copy here. So, para wala akong ma-miss. Pinasimple siya in 4 different ways, okay? So, kapag number 1, meron kang credit cards na, well, they have a list of credit cards na dapat meron ka para hindi mo na isubmit yung ITR, yung bank statement, tsaka bank certificate. So in lieu of the bank statement, bank certificate, and ITR, isasubmit mo na lang is yung 3 months, yung last 3 months mong statement of account from your credit card. Yun lang. And then the front and back copy of your credit card, physical card. So yun lang yung ipapasa ninyo. Now, ano-ano ba yung mga credit cards na hinahanap ng South Korea in exchange of those documents na minention ko earlier? So ipapost ko na lang sila sa screen right now. Yan. So nakikita nyo na ngayon yung mga credit cards na kailangan. Marami siya, guys. Hindi ko na siya iisa-isahin. Feel free to pause this video and take a screenshot of these credit cards para may idea kayo. Kung meron kayo nito,
then all good. That's all good. Makakapag-apply kayo using the simplified process. Okay? Alright. Now, aside from having a credit card, dapat, or aside from having the credit card, simplified process din yung mga elected politicians dito sa Philippines, government official, and PRC license holder. So, hindi ko na sila iisa-isahin kasi magko-concentrate lang tayo sa simplified process through credit cards. Pero, dun sa mga nabanggit ko, pwede rin kayong mag-apply through the simplified process kung kabilang kayo dun sa mga nabanggit. Okay? Now, so ano-ano ba yung mga requirements na pinrepare ko for this South Korean visa application? Okay? So medyo marami siya. Ipopost ko na lang siguro dito sa tabi yung mga yung picture ng mga requirements na sinubmit ko. Pero it's the following. So application form, definitely. Ang ginamit kong font dito is Arial 12. 12 yung size ng font. And then I also have one piece of passport size colored photo. I also have the original passport, syempre. Photocopy of the passport bio page. Original and photocopy of valid visa arrival stamps to OECD countries for the past 5 years. So ano ba yung mga OECD countries? Pagkabilang doon yung Japan, spoiler alert. So kung meron kayong multiple entry or valid visa sa Japan for the last 5 years, pwede nyo siyang gawin, pwede nyo siyang isubmit as a photo, pwede nyo siyang isubmit ng original copy and another photocopy. Sorry. Pwede kayo mag-submit, well, you need to submit the original copy and the photocopy of that valid visa. Okay? Pero ano-ano pa ba yung mga countries na member ng OECD? So ito siya, ipopost ko na ngayon sa screen. So again, feel free to pause this video and take a screenshot kung nakapunta na kayo sa mga bansang to at kung meron kayong valid visa sa mga bansang to dahil magagamit nyo yan, guys. Another one is the bank certificate. So yung bank certificate ninyo, yung bank certificate ninyo, dapat meron siyang account name, account number, account type, current balance, account opening date, and yung 6 months na ADB. Okay? So, bakit ko ba kinuha to kahit hindi na ako required magpasa? Kasi nga guys, since I am unemployed, gusto kong sabihin sa South Korea or sa consul ng South Korea na kahit unemployed ako, I am still financially capable to fund my travel. Yun yung dahilan niya, guys. Kaya nag-submit pa rin ako. So anyway, BPI yung bank account ko kasi yun talaga yung ginagamit ko. So when you go to BPI, if ever BPI yung kagamitin ninyo at nanghingi kayo ng bank certificate, alam na nila to. Basically, parang default na lahat ng mga nakalagay ditong requirements for a bank certificate. So, ipaprint lang talaga nila yun. And then, yun nga, sabi ko, credit card statement, SOA or Statement of Account for the last 3 months, kung ano man yung credit card na gagamitin ninyo. And then, photocopy of your credit card, yung back and yung front ng card nyo, kailangan nyo ipa-photocopy. And then most importantly, yung cover letter. Yung cover letter, nakalagay doon. Personally, sa cover letter ko, ang nilagay ko doon is the reason ba't wala akong COE. Siyempre, unemployed nga ako. Bakit gusto ko pumunta ng Korea? At saan magagaling yung funds ko or yung pera ko? And then, itinerary. Actually, sa itinerary, hindi naman talaga siya sobrang itinerary. Parang ano lang yung mga gusto kong places na puntahan sa South Korea that interest me. Ganun ko siya ginawa. And then, after that, yung data privacy form, and then hotel booking. Yun. So, yun yung mga requirements na sinubmit ko. Sa pag-submit ng South Korean visa, guys, talagang medyo doon ka lang maglalaan ng oras sa pag-gather ng mga requirements. It seems na marami siya, dahil parang dami-dami kong binanggit, diba? Pero honestly, habang ginagawa nyo siya, habang fino-form nyo na siya, or ginagather nyo na yung mga documents, hindi siya ganun kadali. I mean, may konting oras lang talaga kayong dapat ilaan to fix all these documents. Pero
once na nakuha nyo na siya, you'll realize na hindi naman siya talaga ganun ka-tedious at ganun kahirap i-gather. So yun. So once you have already gathered all the documents na kailangan ninyo for your South Korean visa, pupunta lang kayo sa KVAC. Ako ang ginawa ko kasi nagpunta ako sa KVAC kasi malapit lang yun sa amin. So it's just in SM Ora, no? So pumunta ako ng KVAC. I remember na nandun na ako sa KVAC around 8:50 in the morning. Andun na ako sa KVAC ng 8:50 in the morning. And then, medyo na-surprise ako kasi nakita ko na 8:50 pa lang, may mga tao nang pinaprocess dun sa reception area. Kasi ang bukas talaga ng KVAC is 9 o'clock. So, yun. So, medyo nagulat ako na nagpa-process na sila ng tao 10 minutes before 9 o'clock. So, most probably, 8:30 pa lang nagpa-process na sila. Kundi ako nagkakamali. So, ang ginawa ko lang doon, pumila lang ako sa may reception area ng KVAC for mabilis lang napila. Kasi, check lang nila doon yung mga requirements mo, kung valid ba or kumpleto na ba yung requirements ninyo para bigyan nila kayo ng number. So, yun. Binigyan nila ako ng number. Umupo lang ako sa waiting area. Tapos doon sa waiting area, may mga flat screen monitors kang makikita doon. Magfa-flash dun yung number na binigay sa'yo kapag ready na yung counter na magti-take ng documents mo. Yun lang siya. So, naupo lang ako doon for a few minutes, literal. Siguro mga 1 or mga 2 to 3 minutes na ako naupo doon. Na-flash na agad yung number ko. So, tumayo na ako. Umakyat ako doon sa second floor kasi doon yung doon mo ibibigay yung mga documents mo doon sa personnel na nag-aasikaso ng mga visa. So, chinek ko lang kung saan yung counter ko. Tapos, pagkapunta ko dun sa counter, I just literally gave all the documents. Chinek lang niya yung documents ko. Then, nung okay na, she asked me to pay for the visa processing fee, which is 900 pesos. Bumalik ako, binigay ko yung receipt. Then, tapos na. So, sinabi niya lang niya sa akin kung kailan ko i-expect yung result ng visa application ko. During my time, 10 business days. Tsaka ko siya ma-receive. And mag-check ko daw siya sa isang portal. So, may binigay siya sa akin link kung saan ko pwede i-check yung visa application ko, yung result niya. And that's it. So, honestly guys, nandun ako, pumasok ako sa KVAC office ng 8:50. And honestly, natapos ako mga 9:05. So yes, 15 minutes lang talaga yung tinagal ko dun sa loob ng office, dun sa KVAC. Sabi ko nga biro ko ano naman yan, mas matagal pa yung niligo ko kaysa dun sa mismo pagsasubmit ng visa. Kala ko kasi maraming tao. Pero it turns out wala pala siyang tao during my time, okay? So I will be giving you all the tips and tricks for the South Korean visa na experience ko the latter part of the video. Pero yun, basically after 10 business days, actually mga 9th business day pa lang, check ko na yung portal, wala talagang lumalabas. Pero true enough, after 10 business days exactly, check ko yung portal, nakita ko na agad doon na approve na yung visa ko. So the moment na nalaman ko approve yung visa ko, nag-book na agad ako ng flight. The earliest, the cheapest possible flight that I can find na mag-fit doon sa visa ko. Kasi I was only given a single entry visa for 90 days. So naghanap na ako ng pinakamurang ticket pa South Korea during, yun, napasok doon sa duration ng visa ko. So yun. So basically that's it guys. Ganun lang talaga yung naging kasimple yung Korean visa application ko. Going back to it, feeling ko talaga there are 3 things na naiisip ko kung bakit ko nakuha yung South Korean visa na yun kahit unemployed ako. Number 1, I feel that I have a very good travel history kasi nga I think na-share ko na rin naman na sa inyo that since 2007 ata o 2008, nagsisimula na akong mag-travel outside the Philippines. Normally, Southeast Asian countries lang naman talaga. Kasi yun yung pinakamadali for us Filipinos kasi nga it's visa-free. So, I've been to many different countries na here in Asia. So, I think that's one of the reasons kung bakit ako na-approve. Kasi nga,
yung travel history mo kasi it will tell them what kind of traveler you are. So pag nakikita nilang bumabalik ka naman sa bansa mo every time na umaalis ka, then that's good for them. Number 2, I think napatunayan ko din naman sa kanila yung financial capability ko. So yes, I am unemployed right now, pero meron naman ako naipon kahit papano. So I think sa ipon kong yun, and you know, hindi na siya basta ipon guys ha. Meron akong mga na-imbak na pera sa bank account ko that stay there for the longest time. So meaning, may savings talaga ako. So I think kung magta-try kayo mag-apply ng South Korean visa at unemployed kayo, you really have to make sure din na meron kayong funds at maganda yung financial history ninyo or documents na isasubmit sa Korean sa consul ng Korea. Yun. And number 3, I really think na isa sa mga reason kung bakit ako na-approve is my cover letter. Okay? So, kung napaplano kayo mag-submit ng cover letter for your Korean visa, you just really have to make it short and sweet, be direct to the point. Like ako, tulad na sinabi ko kanina, yung letter ko primarily consists of opening, yung nag-greet lang ako ng hello, ganyan-ganyan. Tapos, straight to the point na agad ako. Sinabi ko na agad doon kung bakit wala akong COE. So sinabi ko rin doon kung bakit gusto kong mag-visit ng Korea. Ang natatandaan ko, sinabi ko doon sa letter na mahilig ako sa winter. Kaya I would like to experience Korean winter kasi I've heard it's a different kind of winter compared to the other countries na may winter. Sinabi ko talaga yun kasi true enough naman, talagang curious ako sa Korean winter. Sinabi ko yun. Tapos sinabi ko rin na gusto kong, na medyo interesado ako sa DMZ kasi interesado akong pumunta ng North Korea, which is also true. Yan. Tapos, yun, sinabi ko doon na yung funds ko will be coming from my savings account, ganyan-ganyan. Tapos sinabi ko rin doon na parang isa akong bagong YouTuber which focuses on traveling, ganyan. Tapos sinabi ko doon na feeling ko my Korea travel vlog series will boost my subscription and will boost the parang watch time for my channel, which is true because I think marami talagang Pilipino ang gustong-gusto ng mga anything Korean or anything Korea content, whether that will be travel, K-pop, K-drama, Korean food. The Philippines is a Korean obsessed country, di ba? Totoo naman yun. So I guess, I really feel that it will really boost my channel. So yun lang. Tapos, yun. Basically, yun lang talaga yung laman ng cover letter ko. Bakit wala akong COE? Bakit gusto kong bumisita sa Korea? Saan manggagaling yung funds ko? That is it. So kung may 3 kayong noon, that should be a good cover letter for you to submit. Okay? So, that's it guys. So basically the reason why I did this video, why I'm doing this video, it's really because I just want everyone to know na kahit unemployed ka, that should not stop you from applying a Korean visa kasi it happened for me and I'm sure it will also happen for you. Alright? Okay, so that is pretty much it for this vlog or for this video. So since na-mention ko na na-approve na ako sa South Korea, na-approve na ako for my South Korean visa, so please expect my South Korean travel series coming up very, very soon. So again, I upload new videos every Saturday around 12 noon. So make sure na nakatuto kayo, naka-notify kayo. Yung hinihit niyo yung notification bell para when I have new videos, lalabas na agad siya sa feed nyo at malalaman nyo na meron na akong bagong video. I'm really very excited for my travel, for my South Korean vlogs kasi it's a perspective of a first-timer. It's also a perspective of someone na wala naman talaga masyadong ina-expect sa South Korea, honestly. So it will be a different point of view and I'm really excited for you guys to see it. Okay? So there, thank you very much for watching this sit-down video again for my South Korean visa application, and I really hope to see you on the next video. Okay? Bye-bye!